All I want is a chance to be with you again. Gusto kong iparamdam sa'yo na ikaw pa rin ang buhay ko. Ang buong mundo ko. Dear Amihan Stories presents Prinsesa ng Banyera, Unika Iha na CEO. Written by Suzy Kim. Oh, isda kayo dyan! Natigilan si Martina sa pagsigaw nang makita nakatitig sa kanya ang 7 taong gulang at nag-iisang anak na si Emerald. Agad niya ito nilapitan. Bakit? May masakit ba sa'yo? Umiling ang anak niya saka nagpunas ng luha. Sabi nila, isang interview lang. Bakit bumalik na naman sila, Nay? Dahil hindi na gaanong nakakakita ang isang mata ni Martina, ay hindi niya agad napansin ang mga taong tinutukoy ng anak niya na bumalik sa araw na yon. Emerald, yan ang pangalan mo, di ba? Tinong na isang matangkad na lalaking nakasalamin. Kayo ba nag-interview sa anak ko noong 1 linggo? Hindi, mga tauhan kami ni President Ishamar del Rosario. Mabilis na hinablot ni Martina ang matalas sa kutsilyo mula sa kamay ng anak niya, saka yun itinutok sa mga lalaking nasa harap ng tindahan ng isda nilang mag-ina. Umalis na kayo! Umalis na kayo ngayon din! Teka lang miss, kumalma ka. Kailangan ka lang kausapin ni President del Rosario. Hindi siya takot kay Ish. Takot siya sa apelyidong dala nito dahil ang mga del Rosario ang nagtulak sa kanya sa putikana. Hindi ko na siya kakausapin kahit kailan. Kaya ang mabuti pa, magsiuwi na kayo. Naalarma ang mga kapwa niya nagtitinda sa palengke, lalo na nang umiyak ng anak niya sa takot. Itinago niya agad si Emerald sa likod niya nang tangkain silang lapitan ng mga lalaki. Lumayo kayo kung ayaw yung tadtarin ko kayo ng pino. Napasinghap na lang siya nang may lalaking nagtutok sa kanya ng baril. Mukhang isa rin ito sa mga tauhan ni Ish. Ibaba mo yan. Gusto ko lang makausap ng boss namin. Diyan, ano ba? Ibaba mo nga yan. Saway na lalaking matagal na niyang ibinaon sa limot. Boses pa lang ni Ish ay kinilabutan na si Martina. Ilang taon na ba niyang hindi nakikita si Ish? 8? Mula nang malaman niyang buntis siya kay Emerald, hindi na niya nakita pa si Ishamar. Tapos ngayon, kahit paano ay kaya na niya, saka ito susulpot sa buhay nila mag-ina. Naibaba niyang hawak na kutsilyo na makitang papalapit na si Ishamar sa gawin nila. Sorry boss. Ang lalaking nanutok sa kanila ng baril. Nilapitan agad siya ni Ish saka nito hinawakan ng kanyang kamay. Mabuti na lang at hindi na niya hawak ang kutsilyo dahil malamang naitarak na niya yon sa kamay ng ex niyang ayaw na sana niyang makita pang muli. Huwag ka nang pumalag. Sasama ka sa akin. Pati ng anak natin. Nagpumiglay siya mula sa pagkakahawak na lalaki. Anak? Sinong anak? Baka nagkakamali ka. Wala kang anak dito. Hindi ako naniniwala sa'yo. Dahil sa pagpupumiglas niya ay bigla na lang siyang binuhat ni Ish. Ibaba mo ang nanay ko! Ibaba mo nanay ko! Nag-iiyak ang anak niya habang sinusuntok ang hita ng lalaking parang multong bigla na lang bumabalik sa buhay niya. Ngunit imbes na makinig kay Emerald, ay pinabuhat ni Ish ang anak niya sa ibang lalaki. Isinakay siya ni Ishamar sa sarili nitong kotse, saka yun pinaandar. Ibaba mo na ako, Ish! Nagsasayang ka na ng oras mo! Kung hindi ka pa nahagip sa camera, hindi ko pa malalaman kung nasan ka. Bakit ka nagtago sa akin, ha? Bakit? Ang lakas na sigaw nito na tila ba na ibalik siya sa masalimuot na araw na yon. Ang araw na dapat sana ay masaya lang silang dalawa dahil sa balitang ihahatid niya pagkatapos niyang malaman na nagdadalang tao siya. Hindi niya makakalimutan ang araw na yon. Walang taon nakakalipas. Masaya siyang bitbitang kahon kung saan nakatago ang pitikit niya na may 2 guhit. Wala siyang sinayang na panahon. Alam niyang aalis si Ish pansamantala para mag-aral sa London. Gusto niyang bigyan ito ng dahilan para mas magsumikap. Pero bago pa niya makaharap ang nobyo, ay hinarang na siya ng nanay nito. Anong ginagawa mo rito? Pipigilan mo bang anak ko? Paasik na tanong sa kanya ni Ma'am Belen nang makita siya sa sala pagkababa nito. Magandang umaga po, ma'am. Hindi ko po pipigilan si Ish. May gusto lang po akong sabihin sa kanya.
Sabihin mo na sa akin. Ako na magsasabi. Gusto ko po sana na sa kanya muna sabihin. Ano ba yun kasi? Buntis ka? Nanlamig ang buong katawan ni Martina. Bakit hindi ka na nakapagsalita dyan? Buntis ka nga? Pinilit niyang huminga na maayos kahit na takot na siya sa naging reaksyon ng ginang. Hindi ko naman po hahadlangan si Ish sa mga gagawin niya. Maghihintay po ako. Ang anuman sasabihin niya pa ay nalusaw na nang paliparan siya ng sampal sa mukha ng nanay ng kanya nobyo. Ang kapal na mukha mong tumuntong sa pamamahay ko ngayong araw dalang masamang balitang yan. Hindi po masamang balita ang anak ko. Nakatikim na naman siya ng isa pang sampal. Sumasagot ka pang walang hiya ka? Ano bang akala mo? Susuportahan ko talagang kahimbangan ng anak ko? Napapayagan ko siyang makatuluyan ka? Diyos mio naman, Martina. Para kang nanay mo. Boba! Ma'am, huwag niyo naman po sanang idamay ang nanay ko. Ang akala ko po'y nakausap na kayo ni Ish. Sabi niya, pumahig na kayo. Tinawanan siya ni Ma'am Belen saka dinuro-duro ang sentido niya. Napakatonta mo. Sa tingin mo ba talagang magpapaalam ang anak ko sa akin para lang pumahig ako maging kayo? Ang sinabi niya sa akin, pampalipas ka lang niya ng oras habang naghihintay sa visa niya. Napakakapal naman ang mukha mo, hangarin ang anak ko. Nagpabuntis ka pa? Sa pagkakataong yun, hindi na lang sampal ang inabot niya dahil sinabunutan na rin siya nito at kinaladkad palabas ng bahay. Aray ko, Ma'am Belen, tama na po. Gusto ko lang naman pong kausapin si Ish. Parang awa niyo na po. Hindi. Lumayas ka na rito. Pagkasabi niyon, ay itinulak na siya ng ginang palabas ng gate. Hindi ikaw ang sisira sa buhay naming mag-ina. Ang tagal niyang hinintay na kilalanin siya ng papa niya. Pag-aaralin na siya ngayon ni George sa London dahil siya na magiging presidente ng kumpanya ng tatay niya. At hindi ako papayag na ikaw lang ang makikinabang sa lahat ng pinagpaguran ko para lang kilalanin siya ng ama niya. Ma'am Belen, maawa po kayo sa anak ko. Gusto ko na sabihin kay Ish. Mas nagalit ito saka siya muling sinugod at pinagsasampana. Hindi mo sasabihin sa anak ko yung kagagawan mo. Ano bang malay namin kung anak mo yan sa ibang lalaki? Akala mo ba hindi alam dito sa lugar natin ang nanay mo ay bayarang babae? Hindi ako maniniwala na anak yan ni Ish dahil kung ano ang puno, siyang bunga. Si Ish po ang ama nito. Manahimik ka. Walang maniniwala sa'yo. Kahit si Ish, siguradong hindi maniniwala. Hala, umalis ka na! Hindi po ako aalis dito hanggat hindi ko po nakakausap si Ish. Hindi mo na nga siya makakausap dahil umalis na siya. Alam ko po nandyan pa siya. Gusto ko lang po siya makausap kahit sandali na. Pakiusap po. Naglumuhod pa si Martina sa harap ng ginang. Hindi mo ako madadaan sa pakiusap. Ilang buwan kong tiniis na dinadala ka ng anak ko rito. Akala mo ba natutuwa ako sa'yo, ha? Hindi! Halika rito! Iyak na siya ng iyak at pilit na kumakawala sa pagkakasabunot ang nanay ni Ish. Halos ingudgod siya nito sa kalsada. Habang pilit siya nakikipagbuno at iniingatang huwag matamaan ng tiyan niya, ay buong puwersa naman siya nitong ipinagtulakan hanggang sa maitulak siya nito sa kalapit na bakanteng lote na may malalaking batong panambak. Sadya man o hindi niya mapapatawad ang ginawang pagtulak sa kanya doon ni Ma'am Belen, dahilan para mauntog ang ulo niya ng malakas sa mga batong naroon. Duguan siya. Walang puso ang ginang na iniwan siya doon. Ilang minuto siyang naroon hanggang sa dumating ang mga security guard ng subdivision na iyon para tulungan siya. Nagmagandang loob ang security guard na dalhin siya sa pampublikong ospital, ngunit binalaan siya nito. Kung ako sa'yo, huwag ka nang bumalik sa bahay na yun. Paswerte kang buhay ka pa. Pero kuya, nandoon pa si Ishamar. Hindi pwedeng hindi niya malaman na may anak kami. Alam mo naman na matagal na ako sa pagbabantay sa subdivision na yun, hindi ba? Kaya alam ko kung anong klase ng tao ang nanay ni Sir Ish. Mabait ang boyfriend mo. Pero yung nanay niya, walang kaluluwa yun. Hindi na nga ako nagulat na nagawa niya yan sa'yo. At kung babalik ka ron, baka hindi na lang yan ang mapala mo. Baka pati yung dinadala mo ay mawala sa'yo. Hindi siya kumapit tuko kay Ishamar dahil lang sa alam niyang anak ito ng isang Briton. Kung hindi dahil alam niyang kung ano man ang mayroon sila ay totoo. Halos 2 taon na silang magkasintahan at ni minsan, hindi ipinaramdam sa kanya na binata na magkaiba ang mundo nila. Patapos na ng kolehiyo si Ish,
samantalang siya'y nagtatrabaho na dahil hindi niya kayang pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho. Madami na silang planong dalawa at kasama na roon ang pag-aanak. Hiningiin sa kanya ni Ish dahil gusto raw nito ng assurance na hindi sila magkakahiwalay. Kaya hanggang sa mga oras na yon ay ayaw niyang bumitiw. Ayaw niyang sumuko kay Ish. Hanggang hindi si Ish ang nagpapaalis sa kanya sa buhay nito, ay patuloy niyang panghahawakan ang pangarap na binuo nila. Na makarecover siya sa ospital ay bumalik siya sa trabaho. Patuloy niyang pilit na kinokontak si Ish, lalo na makabili na siya ng cellphone. Ngunit bigo siya. Sumuko ka na kaya? Iyon ang sabi ng kaibigan niyang si Alina, isang gabi habang nagpaplansya siya ng susuotin niya sa interview kinabukasan. Ano ba sinasabi mong sumuko? Sigurado ko, kaya hindi ako natatawagan ni Ish ay dahil sa mama niya. Paano kung kaya hindi ka tinatawagan kasi na-brainwash na siya ng nanay niya na baka siniraan ka na ng bruha na yun sa jowa mo? Brainwash? Hoy Alina, may sariling isip si Ishamar. Hindi siya basta-basta magpapaniwala sa nanay niya at hindi siya mabibrainwash ng kahit na sino. Bago niya pa matapos ang sinasabi, ay nakaramdam na siya ng matinding sakit sa ulo. Kakaibang sakit yon na hindi pa niya naramdaman noon. Napaiyak at napahiyaw na siya sa sakit. Anong nangyayari sa iyo, Martina? Nag-aalalang nakadulog agad sa kanya si Alina. Sobrang sakit ang ulo ko. Huwag ka muna kaya mag-apply bukas. Ipahinga mo na lang yan. Hindi pwede. Hindi pa alam ni Ish na buntis ako. Walang tutulong sa akin gumasto sa panganganak ko. Alam mo naman ang galit sa akin ng nanay ko, hindi ba? Isa pa kapag lumapit ako sa kanya, pipilitin na naman niya ako magtrabaho sa bar ng bago niyang asawa. Ayoko maging katulad ni Nanay Alina. Paano yan? Hindi mo na kamo matiis ang sakit. Kaya ko pa to. Para kay Ish at para sa anak namin. Kaya ko pa. Naiiyak na niyakap na lang siya ni Alina, saka siya inabutan ng gamot sa sakit ng ulo. Pilit niyang itinulog ang sakit ng ulo niya pero hindi yun nawala hanggang kinabukasan. Kaya habang ini-interview siya kinabukasan, ay hindi niya maitago ang pag-inda niya sa sakit. Sinagad ni Martina ang kanyang sarili. Wala siyang karapatang sumuko. Pinili niyang ituloy ang pagbubuntis kahit pa nga alam na niyang ayaw ng nanay niya at ng nanay ni Ish sa ipinagbubuntis niya. Bahala na kung hindi makilala ni Ish ang kanyang anak. Pipilitin niyang buhayin ang bata kahit mag-isa siya. Nakita ang determinasyong yon na nag-interview sa kanya. Alam mo, underqualified ka talaga maging cashier. Kaya kung kailangan mo talaga ng trabaho, naisip kong ilagay ka na lang sa ibang posisyon. Kung okay lang sa'yo. Tanong na babaeng nag-interview sa kanya. Okay lang po, ma'am. Sige. Tagalinis ang isda sa supermarket ang ibibigay ko sa iyong trabaho. Ayoko sa madaming reklamo, okay? Kaya mo kayang trabahong yon? Kakayanin po. Kahit paano naman po marunong ako maglinis ng isda. Sige. Kailangan mo lang pumasa sa medical at pwede ka na magsimula. Ang pag-asang unti-unting nabubuo sa puso ni Martina ay naupos din nang bumagsak siya sa eye test sa pre-employment medical exam. Dahil doon, hindi niya nakuha ang trabaho sa supermarket. Hindi ang pagdadalang tao niya ang mas nagpahirap sa kanyang sitwasyon, kundi ang unti-unting pagkabulag ng isa niyang mata. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya matanggap sa mga trabahong ina-applyan niya. Dahil doon, tinapat na siya ng roommate at kaibigan si Alina. Martina, alam mo naman na nauunawaan ko ang sitwasyon mo, hindi ba? Kaya lang kasi, medyo nahihirapan na rin ako sa sitwasyon ko . Ako na lang nagbabayad nitong apartment natin. Pasensya ka na talaga, Alina. Hayaan mo, umi-extra ako sa palengke. Nag-iipon lang ako ng pamasahe pabalik sa Jansan. Bibigyan na kita ng pamasahe. Naku, hindi na. Huwag mo na itong tanggihan. Inilagay na nga ni Alina sa kanyang kamay ang 10,000 piso. Ang laki nito. Saan mo ito nakuha? Huwag ka nang magtanong. Inutang ko lang yan. Sinabay na kita ng utang para makapagsimula ka ulit sa probinsya niyo. Alam ko naman na hindi ka makakahingi ng tulong sa mga kamag-anak mo. Lalo na sa nanay mo kaya ginawan ko na lang ng paraan. Naiyak na siya sa kabutihan ng kanyang kaibigan. Kahit pamasahe na lang ang hihiramin ko. Pilit niyang ibinabalik ang ibang pera pero ikinukuyom yun ni Alina sa kamay niya.
Sige na, wag na matigas ang ulo mo. Tulong ko na yan sa'yo para naman maging payapa kayo ng anak mo. At saka kakailanganin mo yan sa panganganak mo. Pasensya ka na talaga ha, kung may magagawa lang ako para sa'yo. Malaking tulong to. Sige, kung ipilit mo, hindi ko tatanggihan. Pero utang to. Ibabalik ko rin to sa'yo, okay? Sige, ikaw ang bahala. Umuwi si Martina sa Jensen. Tulad ng inaasahan niya, ay wala nga sa mga kamag-anak ng nanay niya ang nalapitan niya dahil walang pakialam ang mga ito. Halos lahat din sa kapatid ng nanay niya ay kaalitan nito kaya pati siya ay damay. Kaya sinikap niyang tumayo sa sarili niyang paa. 8 buwan na ang tiyan niya at patuloy pa rin siya sa pagtatrabaho. Tagalinis lang siya ng isda na itinitinda ng kapitbahay niyang si Loida. Hanggang sa isabak na rin siya nito sa pagbebenta at pakikipagtawaran. Sandali siya nahinto sa trabaho ng mga anak siya pero pagkatapos niyon ay 1 linggo lang halos ang naging pahinga niya at bumalik din siya sa trabaho kasama si Emerald. Kaya lumaki na sa palengke ang kanyang anak. Napagkatuwaan pa nga itong tawaging prinsesa ng banyera dahil sa banyera niya minsan inilalagay ang anak niya kapag tulog na. Sa paglipas ng panahon, nawala na rin siya ng pag-asang babalik si Ishamar, lalo na makita niya sa dyaryong balitang engaged na ito sa isang sikat na aktres. Umiiyak ka ba? Puna sa kanya ni Lloyd habang nagpupunay siya ng luha habang nagkakaliskis siya ng tilapia. Hindi. Napasukan lang ng kaliskis ang mata ko. Ihinto mo muna yan. Hindi na, Lloyd. Ang dami pang customer na nakapila. Sigurado ka? Tumango lang siya. Pinilit niyang maging maayos ang trabaho niya sa kabila ng pag-inda sa nadudurog niyang puso. Iyon na nga siguro ang hinihintay niyang senyales na kailangan na niyang umusad sa buhay at huminto na sa pag-asam na gumagawa si Ish ng paraan para magkita sila. Dahil kung talagang may intensyon na lalaki na hanapin siya, matagal na siya nitong nahanap. Kinabukasan, nagsimula ang buhay niyang anak niya lang ang tanging niyang lakas. Naging matatag siya para kay Emerald. May sakit o wala, pumapasok siya sa palengke. Kapag pinagde-day off naman siya ni Loida, ay ume-extra siya sa paglalaba. Hanggang sa mapalaki niya si Emerald, gamit lang ang dugot pawis niya. Nanay, nandito na po ako! Mabilis siya naghugas ng kamay na marinig ang boses ng anak niya. Mabuti naman na tumating ka na, nak. Galing ako kanina sa birthday ni Ate Sophie mo. Binigyan ako ng pansit at Shanghai. Kumain ka na dyan. Naglalaba po kayo, nanay? Ay, opo. Sabi mo may babayaran kang project bukas eh. Tutulong naman po ako kay Aling Lloyd eh. Pumayag na po siya kanina. Tinanong mo ba kung pumayag na ako? Emerald, anak. Isang summer lang kita pinayagan tumulong sa palengke sa paglilinis ng isda. Hindi pwedeng gawin mo yun habang nag-aaral ka. Nanay, gusto lang naman po kitang tulungan eh. Alam ko na po na nahihirapan ako sa pagtatrabaho. Sino ba nagsabi sa'yo nahihirapan ako? Mabuti pa. Tigilan mo na yung katigasan ng ulo mo. Kumain ka na ng tanghalian. Gumawa ka ng assignment tapos matulog ka na, lumaki ka pa. Nakita niyang ngumuso ang anak niya pero hindi na ito sumagot. Sa lahat na nangyari sa buhay ni Martina, si Emerald ang pinakatama niyang nagawa. Mabait na bata kasi ito. Masunurin at maaga namulat sa buhay. Pakiramdam niya ay kasalanan niya yun kaya hanggat kaya niya itong awatin sa tatrabaho ay gagawin niya. Ikaw po, nanay, hindi ka pa kakain? Kumain na ako. Doon na ako pinakain ni Ate Sophie mo. Kaya sa yung lahat yung pagkain na nandyan, babalik na ako sa paglalabada para maisampay ko na tumamaya. Bumalik nga siya sa paglalaba pero doon naman tumambay at kumain ang anak niya sa tabi niya. Sinusubuan pa siya nito. Mukhang alam ng anak niya na tinipid niya ang pagkain kanina sa handaan para mas marami siyang maiuwi para dito. Ito ba yan, anak? Kumakain ka na nga lang sa loob. Huwag mo na akong subuan. Nanay, kahit naman kumain ka na, wala namang masama kung kakain ka ulit. Kanina ka pa yata naglalaba dyan. Ang dami-dami niyan. Baka kulang ng lakas mo. Parati na lang akong iniisip mo. Kumain ka na lang nga dyan. Ikaw din naman, nanay. Ako lang din parati yung iniisip mo. Kaya dapat ako din. Niyaka pa siya ni Emerald sa kahinalikan. Kung may tatay lang siguro ako, nay. Baka iba po ang buhay natin. Pasensya ka na, anak, ha? Ayaw mo ba na si nanay lang ang kasama mo?
Gusto po. Kaya lang po naisip ko lang na kung katulong niyo si tatay magtrabaho, baka po mas magaan ang lahat. Hindi natin kailangan ng tatay mo. Basta magkasama tayong dalawa. Kakayanin ni nanay. Okay? Pero nani, kapag hindi mo na kaya, ako naman po malaki na ako eh. Para ka talagang ako. Matigas ang ulo. Sige na, wag mo na akong aliwin. Gumawa ka na ng assignment mo tapos matulog ka na. May malaki ka pang nalalaman dyan. Pagkatapos niya magsampay ay sinilip niya ang anak. Tulog na ito kaya naman tinabihan na niya. Kailangan niya ring makabawi ng lakas dahil mamayang hapon, sasabak ulit siya sa pagtitinda ng isda sa palengke. Pagmulat ang mata niya sa hapon ay wala na si Emerald at hindi na siya nagtaka dahil hindi naman yun ang unang beses na tinakasan siya ng anak niya para makatulong ito sa puwesto ni Loida. Nagayak siya papunta sa palengke at naroon na nga si Emerald sa puwesto ni Loida at nagtatanggal ng kaliskis ng isda. At nagtataka siya kung bakit may mga taong kumukuha ng litrato sa anak niya kaya kinompronta niya mga ito. Teka, ano yan? Kinukuhaan niyo ba ng picture ang anak ko? Ay, kayo ba nanay ni Emerald? Tanong sa kanya ng isang lalaki. Nagpakilala itong isang vlogger at natuwa raw ito dahil sa liit ng anak niya ay nagtatrabaho na ito sa palengke para makatulong sa kanya. Kaya kasalukuyang kinukuhaan ng mga ito ng video ang kanyang anak para i-post sa internet. Mabilis siyang tumanggi pero hinila na siya ni Loida sa sulo bago pa man niya maitaboy ang mga estranghero. Huwag mo na silang pigilan, Martina. Makakatulong niya mga yan sa sitwasyon niyong mag-ina. Di ba nga, kailangan mo ng pera para makapagpagawa ng bubong? Malapit ang tagbagyo. Ikaw bang pumayag na kuhanan nila si Emerald ko ng video? Oo, ano ka ba? Hindi naman nila sasaktan ng anak mo. Ipapakilala lang nila sa mundo. Pati na yung kwento niyo mag-ina. Loida naman, malaki ang utang na loob ko sa'yo. Pero sana naman naisip mo yung anak ko. Bakit? Gusto rin naman ni Emerald eh. Emerald, anak, halika nga rito. Ano po yun, Aling Loida? Di ba pumayag kang videohan ng mga vlogger na yan? Opo, nanay, galit ka po ba? Bakit nagdidesisyon ka mag-isa ha? Bakit ba ayaw mo, Martina? May pinagtataguan ka ba? Wala. Pero... Nanay, pasensya na po kung pumayag ako agad. Isang beses lang naman daw po eh. Tapos bibigyan na nila ako ng pera. Pumayag ka, nanay. Please, baka bumagsak na po yung bubong natin. Hindi na siya tumutol pa. Naroon na eh. Nakakuha na rin ng video ang mga taong yun. Nangako rin naman ang mga ito na pagkatapos niyon ay hindi na babalikan si Emerald maliban na lang kung may mag-abot ng tulong. Nakakuha nga ng perang anak niya mula sa mga taong kumuha ng video nito habang nagtatrabaho sa palengke. Umani naman siya ng batikos sa mga tao na wala raw siyang kwentang ina at lahat ng yon ay ipinaalam sa kanya ni Sophie na kapitbahay nila. Grabe talaga mga tao ngayon ano? Kung makapag-comment sa buhay ninyo akala mo naman andito silang lahat. Naiinis na sabi ni Sophie. Hayaan mo na. Kasalanan ko naman talaga kung bakit napipilitan ng anak ko magtrabaho sa palengke. Ate, ano napipilitan? Yan nga ang inaabangan ni Emerald sa araw-araw. Gusto niya nagpupunta sa palengke para kumita kasi nababawasan ng mga iniisip mo. Ngumiti na lang siya saka umuwi. Hindi alam ni Sophie, lalo na ng anak niya, na nadudurog ang puso niya sa tuwing maririnig na gustong-gusto siyang matulungan ni Emerald sa murang edad nito. Ganoon din kasi siya dati. Gusto niyang tumulong sa nanay niya para mahalin din siya nito. Bagay na ayaw na sana niyang maranasan ng anak niya. Pero iyon si Emerald at maagang natutong magkaliskis ng isda. Hindi niya ngayon maiwasang maisip ang sinabi nito sa kanya tungkol sa tatay nito. Baka nga kung anong tinanggap sila ng pamilya ni Ishamar ay naiba ang buhay nila. Baka ordinaryong bata na ngayon si Emerald at walang ibang iniintindi kundi ang pag-aaral at paglalaro. Pero paano pa ba niya maiaayos ang lahat kung wala na talaga silang pag-asa ni Ish? Yon ang nasa isip niya hanggang sa dumating kinabukasan, ang taong hindi na niya inaasahan pang bumalik. Kasalukuyan nakatitig sa kanya si Ishamar at naghihintay ng sagot. Martina, sumagot ka. Sa loob ng 8 taon, bakit mo ako pinagtaguan, ha? Ano bang kasalanan ko sa'yo?
Isang malakas na sampalang ang naisagot niya sa tanong ng dating kasintahan. Napahinto tuloy ito sa pagmamaneho ng kotse at nasapo ang sariling pisngi. Hindi ako ang nagtago sa'yo. Ikaw ang nag-abandona sa akin. What? Ano ba sinasabi mo? Hindi kita inabandona. Hinintay kita sa airport bago ko umalis pero hindi ka dumating. Sabi ni Mama, hindi ka raw makontak kahit na Alina. Nagtaka siya sa sinabi ng lalaki. Hindi ako makontak ni Alina. Nasa pudar niya ako buong buwan na hinintay kitang puntahan ako at kausapin. Bakit dinadami mo pang kaibigan ko na wala namang ginawa kundi ang tulungan ako? Ako mag-isa lang ang bumuhay sa anak ko, kaya wala siyang ama. Ayoko ring manggulo pa sa inyo. Ibaba mo na lang ako at magkalimutan na lang tayo. Pinigilan siya ni Ish na bumaba mula sa kotse nang magtangka siyang buksan ang pinto sa tabi niya. Hindi. Ngayon nakita na kita ulit. Hindi na ako papayag na mawala ka pa sa akin. Lalo ng anak natin. Walang pasabing kinabig ni Ish ang batok niya para halikan siya. Ngunit walang ibang sumasagi sa isip niya habang nararamdaman ng labi nito kundi ang lahat ng paghihirap niya sa kamay ng nanay nito at ang balitang ikakasal na ito sa ibang babae. Kaya imbes na tumugon, ay pilit niyang itinulak si Ish at muli itong sinampal. Tama na Ish, hindi mo anak si Emerald. Kuya lang ipinunta mo rito, umalis ka na. Hindi ako alis. Sasama kayo ni Emerald sa akin Muling pinaharurot ni Ish ang kotse pagkatapos siya nitong igapos sa kinaupuan niya. Wala siyang magawa. Sa pilitan silang tinangay ni Ishamar pabalik sa Maynila, sa bago nitong bahay. Doon na sila nagkita ng anak niya. Iyak ito ng iyak nang yakapin siya. Nanay, sinaktan ka ba niya? Umiling siya. Ikaw anak ko, sinaktan ka ba nila? Hindi po, binibigyan nila ako ng pagkain pero ayoko kasi baka may lason. Anak, hindi ka lalasunin ng mga tauhan ko. Ani Ish sa anak niya. Anak niyo po ako? Inosenteng tanong ni Emerald dito. Huwag ka makikinig sa kanya anak. Hindi siya tatay mo. Ano ba Ish? Ibalik mo na kami sa probinsya. Hindi kami bahagi dito. Tigilan mo na kami. Emerald anak, mag-uusap lang kami ng mama mo. Sumama ka na muna sa mga kasambahay. Naroon na nga sa tabi nila ang mga kasambahay ni Ish at sumamang anak niya kaya naiwan siya sa harap ng lalaki. Pinaimbestigan ko na kung ano nangyari 8 taon na nakaraan. Isa lang sinisiguro ko sa'yo, Martina. Hinintay kita at hinanap mula nung hindi ka na nagpakita sa akin. Hindi ako naniwala sa mga sinabi nila mama na iniwan mo ko at pinagpalit sa iba. Kaya ngayon nakita na kita. Kailangan ko ng mga sagot. Bakit hindi ang nanay mong tanungin mo ha? Wala akong sasabihin sa'yo dahil pilit ko nang kinakalimutan ng lahat. Tinanggap ko nang hindi tayo para sa isa't isa. Just answer the freaking question, Martina. Pinalis ka ba ni mama? Binigyan ka ba niya ng pera? Tumawa na lang siya sa mga narinig. Pagod na siya sa lahat. At kahit ang pagpapaliwanag pa sa lalaki ay hindi na niya kayang gawin dahil bubuksan lang niyon ang mga sugat sa kanyang puso na pilit na niyang pinaghilom. Martina, please. Naluluhanan sabi ng lalaki. Pero lang naman talagang kailangan ko sa'yo nun. Wala nang iba. Pero hindi ako garapal para humingi ng higit pa sa mga naibigay mo nun. Kaya pakawalan mo na kami ng anak ko dahil illegal tong ginagawa mo. Hindi mo ba ako minahala? Gusto niya sabihin na hanggang ngayon ay mahal pa rin niya ito. Pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Ginawa lahat noon ng nanay nito para magkahiwalay sila. At tiyak may asawa na rin itong si Ish dahil sa nabalitaan niya noong engagement nito. Kaya para tapusin ang usapan, itinanggi na lang niya ang totoo niyang nararamdaman. Hindi. Ibalik mo na ako sa Jansan. Binigyan siya ng lalaki ng pera. Ikaw lang ang aalis. Hindi mo pwedeng kunin si Emerald hanggang hindi lumalabas ang DNA test. Ano? Sige na, umalis ka na. Malamig na tugon sa kanya ng lalaki. Hindi ako aalis dito nang hindi ko kasamang anak ko. Napakuhaan ko na siya ng sample at nasa laboratory na yun ngayon. Kahit itanggi mo pa ng itanggi na anak ko siya, hindi magsisinungaling ang DNA test. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na dahil hindi mo na makukuha ang anak ko. Hirap na hirap lang siya sa poder mo. Hindi mo alam kung gaano nakakahabag ang anak ko sa video na yun. Hindi ko na hayaang pagtrabahuin mo siya sa palengke. Nang iwan siya ni Ish sa kwartong yun, ay sobrang tindi ng pag-iyak niya.
Hindi na niya iniiyakan ngayon ang pagkawala ni Ish sa buhay niya dahil alam niyang wala na silang pag-asa. Mas nasasaktan siya sa katotohanang kahit gaano pa niya pagsikapan, hindi niya pa rin kayang bigyan ng magandang buhay si Emerald. Kung iiwan niya doon ang anak niya, mas mapapabuti ito. Kinuha niya ang pera at umalis. Hindi na siya nagpaalam pa sa anak niya. Masakit man, pero sa tingin niya, makakabuti para sa anak niya ang naging pasya niya. Kapag nalaman ni Ish na anak nga nito ang bata, sa palagay naman niya ay may ipagtatanggol na nito sa sariling ina ang anak niya. Yun nga lang, ay uuwi siyang durog ang puso. Sa haba ng biyahe niya, hindi pa rin naubos ang kanyang luha. Gusto na lang niyang mawala dahil pakiramdam niya ay wala siyang kwentang ina. Samantala ay hindi naman makatulog si Ishamar sa mga nangyari. Akala niya ay magmamakaawa si Martina at pilit itong kukunin ng anak nila. Pero nagkamali siya. Bigla na lamang itong umalis. Nagpadala na siya ng tauhan na susundan ito at kinumpirma nga ng tauhan niya na bumalik na si Martina sa Jansan. Kaya ngayon, nalulunod na siya sa dami ng tanong ng anak niya. Sino ba kayo? Tatay ko po ba talaga kayo? At saka nasan si nanay? Bakit ako lang yun nandito? Ginugutom niyo po ba siya at kinukulong? Emerald, anak. Hindi pa lumalabas ang test results pero sigurado kung anak kita. Nararamdaman ko. At hindi naman ikukulong ang mama mo ay ginugutom. Umuwi na siya. Po? Hindi po ko iiwan ni nanay dito. Isa pa yan sa rason kung bakit sigurado kung ako ang tatay mo. Hindi ka niya iiwan dito kung hindi kita anak. Bigla na lang umiyak si Emerald. Nagsisinungaling po kayo. Hindi po ko iiwan ni nanay. Kami lang po dalawa. Masaya na kami, di niya ako iiwan. Yan din ang akala ko noon, anak. Na masaya kami. Pero ipinagpalit niya rin ako sa pera. Hindi po totoo yan. Mahalaga lang ang pera kay nanay kasi iniisip niya ako. Pero hindi niya ako ipagpapalit sa pera. Parang awa niyo na po, sir. Ibalik niyo po ako sa nanay ko. Habag na habag si Ish sa sinasabi ng kanyang anak, kaya sinubukan niya itong aluin at yakapin. Pero nagpupumiglas ang bata. Sir, ibalik niyo ako sa nanay ko, sir. Sir, may tawag po galing sa mama niyo. Inabala siya ng assistant niyang si Maggie para ibigay sa kanyang cellphone. Nasa kabilang linya ang nanay niya. Bakit, ma? Nasa Pilipinas ka nga. Ang tigas naman ang ulo mo. Sinabi ko na sa'yo, wala kang anak dyan. Nakita mo lang sa video si Martina, nagkumahog ka nang bumalik. Ma, may kinalaman ba kayo sa pagtatago niya? Binayaran niyo ba siya para iwan ako? Ano ba sinabi sa'yo na babaeng yon? Tinanggap niya 10,000. Kaya oo, binayaran ko siya. Wag lang niyang hadlangan ng pag-asenso mo. Kung hindi ko ginawa yan, sa tingin mo, magiging CEO ka ng Hilton Group? Ma, alam kong ginawa niyo lahat para sa akin. Kaya kung anak ko nga ang anak ni Martina, gagawin ko rin ang lahat para sa kanya. Huwag niyo namang ipagkait sa akin ng katotohanan. Inaamin na ni Martina na pera lang habol niya. Iniwan na niya sa akin si Emerald. Ang kapal talaga ng mukha ng babaeng yan. Pag-aalagain ka pa ng bata. Hindi naman kung sinong bata lang to, ma. Anak ko to. Apo ninyo. Natahimik ang mama niya sa kabilang linya ng ilang minuto bago sumagot. Siguraduhin mo ibabalik mo yan sa nanay niya kapag lumabas na hindi mo anak yan. At kapag nagkamali ka dyan sa lukso ng dugang sinasabi mo, ipangako mo sa akin hindi ka naaalis dito sa Sydney at tuluyan mo ng pakakasalan si Ami. Maliwanag? Hindi na siya sumagot. Bumuntong hininga na lang siya at saka binalikan ng kanyang anak. Umiiyak pa rin ito. Kahit anong klase ng pang-aalo na makasambahay niya ay baliwala rito. Ayoko po ng pagkain. Gusto ko po makita nanay ko. Nang mapagod sa kaiiyak ay nakatulog si Emerald sa sofa, kaya binuhat niya ito pabalik sa kwarto. Kahit nakikita niya ang sarili sa itsura ni Emerald, kapansin-pansin din naman na kamukha rin ito ni Martina. At nasasaktan siya ngayon dahil naaalala niya kung gaano sila kasayang dalawa noon. Si Martina ang first love niya at ang nag-iisang babaeng minahal niya. Kaya hindi niya kayang paniwalaan ang mga sinabi ng nanay niya masasama laban sa babae. Kilala niya kasi ito. Mabait si Martina at hindi maluho. Simple lang ang mga gusto at pangarap nito. Yun ay ang bumuo sila ng pamilya. O iyon lang ang gusto niyang paniwalaan.
Kinabukasan, mas kalmado na si Emerald, pero hindi pa rin ito kumakain. Kaya siya na nagdala ng pagkain sa kwarto nito. Emerald, sabi ng yaya mo, ayaw mo pa rin kumain. Hindi ka ba nagugutom? Hindi po ako makakakain hanggat hindi ko po nakikita ligtas si nanay. Wala akong ginawang masama sa kanya. Binigyan ko lang siya ng pera kaya umalis siya. Naisip niyang ipakita dito ang litrato ni Martina na nakabalik na sa Jensen. O eto, may sumunod sa kanya na tauhan ko para masigurong ligtas siya. Ito yung picture at video niya. Nasa bahay na siya. Nagpapagawa na po si nanay ng bubong? Mukhang gano'n na nga. Siya po ba yan o ibang tao? Sigurado pong malungkot ang nanay ko ngayon dahil wala ako sa tabi niya. Siguro panatag ng loob niya dahil nandito ka sa akin. Wala namang ibang gustong nanay mo kundi pera. Nagkakamali po kayo. Ako po ang may gusto ng pera. Pilit po akong nag-iipon sa pagtatrabaho ko sa palengke para makaipon ng pampagamot niya. Hindi po ang nanay ko mukhang pera, ako po. Anong ipapagamot mo sa nanay mo? May sakit ba siya? Bulag po yung isa niyang mata. Nakita niyang inilibot ni Emerald ang mga mata nito sa bahay niya. Kung kayo'y tatay ko, ibig po sabihin, pwede niyo akong pautangan ng pera para sa pampagamot niya? Emerald, hindi mo obligasyon ng nanay mo. Kung nabulag man siya, hindi mo siya kailangang ipagamot. Nabulag po siya dahil sa akin. Sabi ni Aling Loida, may masamang babae na nakikinanay noon kaya siya nabulag kasi sinabi niyang buntis siya. Sinong nanakit sa kanya? Hindi ko po alam, kaya kasalanan ko pong bulag ang isang mata ni nanay. Kung hindi niya sinabi sa babaeng yun na buntis siya, hindi siya sasaktan noon. Palaisipan sa kanya ngayon kung sino sa nanay niya at sa nanay ni Martina ang tinutukoy ni Emerald o kung totoo ba ang kwento na yun. Kaya naman nagpasya siyang bisitahin ng nanay ni Martina. Ipinahanap niya ito at doon niya pa rin ito sa ermita na tagpuan. Matanda na ang babae pero hindi pa rin humihinto sa masamang ginagawa. Itinanggi ng nanay ni Martina na sinaktan nito ang sariling anak. Ni hindi nga raw nito alam na buntis si Martina. Mukhang wala na rin talagang pakialam pa ang nanay ni Martina rito, lalo na sa anak nila. Kaya ang sumunod niyang kinumpronta ay ang nanay niya na todo tanggi sa mga sinabi niya. Ako pa talaga sisisihin mo, Ishamar. Ano bang mahalay natin kung nabugbog yan ang kinakasama niya kaya nagkaganyan? Bakit ako? Iyon lang ang sinabi ng mama niya, saka pinutol ang tawag. Kung hindi niya makukuha rito ang katotohanan, kailangan niyang balikan ang dati nilang bahay. Magbabaka sakali siyang may makuhang CCTV footage pero walang maibigay ang security team ng naturang subdivision. Ano ho bang hinahanap niyo, sir? Pulis ho ba kayo? Tanong sa kanya ng security guard na pamilyar sa kanya. Hindi po ako pulis. Ako po si Ishamar Del Rosario. Nakatira kami dito 8 years ago. Ang natatandaan ko kasi may CCTV sa labas ng bahay namin. May kailangan lang akong tignan. Kayo po yung boyfriend ng buntis noon. Si Martina. Kilala niyo pong ex ko? Aba, oo. Dinala ko yun sa ospital eh. Yun na yung huling kita ko sa kanya. Binugbog yun ng nanay mo. Dugo ng ilong kaya sinugod ko sa ospital. Tapos buntis pala. Hindi na niya kinailangan ng CCTV. Mabutit naroon pa rin ang security guard na kabatian niya noon. Lihim na lang siyang naiyak habang pinakikinggan ang kwento ng lalaki. Nung araw na kinita niya ang daddy niya sa hotel ang araw kung kailan pumunta si Martina sa bahay nila. Wala siya roon kaya nagawa ng nanay niyang saktan ng nobya niya. Galit na galit siya ngayon sa nanay niya dahil ang sinabi nito sa kanya ay hindi nagpunta ang nobya niya at kahit si Alina na best friend ni Martina ay sinabi sa kanyang umalis na nga si Martina sa apartment ito nang walang paalam. Hindi niya maiwasang maisip ngayon na nakasabwat din ng nanay niya si Alina. Kaya para malaman ang totoo, ito naman ang pinahagilap niya. Sa tagig niya natagpuan si Alina at para ito nakakita ng multo na makita siya. Ish? Pwede bang pumasok? Kasama mong mama mo? Hindi. Kaya magsabi ka ngayon ng totoo. Naiyak na lang ang babae nang pigain niya ang katotohanan mula rito. Ang sabi kasi ng nanay mo, ipapapatay niya kaibigan ko kaya gumawa ako ng paraan para tigilan ka na niya. Munti kayo magkita nung paalis ka na.
Pero nagpasama ako sa kanya sa ospital kaya hindi kayo nagpang-abot. Paano mo nagawa yun? Mas kaya ng konsensya kong ilayo ang kaibigan ko sa iyo kaysa ihatid siya sa libingan niya. Kaya nga yung bigay ng nanay mo sa akin, ibinigay ko lahat kay Martina para makapagsimula na lang siya sa probinsya nila. Tapos, patuloy ka nagsinungaling sa akin. May mga pagkakataon ka sabihin noon sa akin ng totoo. Dahil nga ayoko na rin maging komplikado pa ang buhay ng kaibigan ko. Ayaw sa kanya na nanay mo. Sagad sa buto ang galit niya kay Martina dahil ang tingin niya sa kaibigan ko, hampas lupa na uubos lang sa perang kikitain mo. Sumasakit ng ulo niya. Mabuti na lang at magandang balita ang hatid sa kanya ng assistant niya nang ipadala nito sa kanya ang resulta ng DNA test. Walang duda, anak nga niya si Emerald. Masaya siyang bumalik sa bahay niya para personal na ipakita sa kanyang anak ang resulta ng madatnan niyang naglulupasay ang yaya ni Emerald sa kalsada. Ano nangyari dito? Si Emerald po, sir, tumakas. Ano? Nanghingi sa akin ng 100. Bibili lang daw siya sa labas. Ayaw niya kasi yung mga pagkain dito, baka raw may lason. Hindi ko naman mapigilan, sir. Awang-awa ako at baka nga gutom na kaya binigyan ko ng 1,000. Yun lang naman pong iniwan ninyo. Wala na siya magagawa pa sa paliwanag ng kasambahay. Nakatakas na si Emerald. Kaya ginamit niya ang lahat ng koneksyon niya para makita lang ito. Ipinahatid na rin niya si Martina sa Maynila para hingiin ng tulong nito sa paghahanap ng kanilang anak. Kaya tinanggap niya ang sampal na ibinigay nito sa kanya pagdating nito sa bahay nila. Akala ko ba magiging okay siya rito? Bakit nawawala siya ngayon? Gusto kaya makita. Ilang araw na siyang umiyak. Hindi mo dapat siya iniwan. Anong gagawin ko? Wala nga akong kwentang ina, di ba? Hindi ko mabigyan ng magandang buhay ang anak ko kasi ganito lang ako. Umiiyak na sabi ni Martina. Sa kabilang banda ay nagulat si Martina nang yakapin siya ng dating nobyo. I'm sorry. Hindi ko alam ang ginawa sa'yo ni Mama. Naniwala ako sa mga sinabi nila ni Alina. Akala ko, iniwan mo talaga ako para sa pera. Kapag nahanap natin si Emerald, magsimula tayo ulit. Nandito na ako. Hindi ko na hayaang mawala pa kayo sa akin. Inisantabi ni Martina ang anuman sama ng loob. Isa lang naman ang gusto niyang mangyaring ngayon. Ang makita ang kanyang anak. Saka niya aawayin si Ish dahil sa pagkawala ni Emerald. Naghanap sila sa parke at sa malalapit na lugar. Nagpatulong na rin sila sa barangay. Ngayon lang nakarating sa Maynila ang anak niya kaya natatakot siyang baka napadpad ito sa mga lugar na may masasamang tao. Mabuti na lang at nakita niya si Emerald na naglalakad papunta sa sakayan ng bus pa Jensen. Emerald! Ang lakas ng boses niya nang tawagin ang pangalan nito. Diyos ko! Umiiyak siyang yumakap sa anak. Nanay! Bakit ka naglayas? Kaninang umaga ka pa nila hinahanap. Nanay, gusto ko na pong umuwi eh. Makikinig na po ako sa inyo. Matutulog na po ako sa tanghali. Hindi na po ako extra kila Aling Loida kapag hindi kayo pumayag. Huwag niyo lang po akong iwan doon. Emerald, anak. Magpapakabait po ako, nanay. Huwag niyo po ako ibigay sa kanya. Kaya naman po natin eh. Please po. Dahil sa sinabi ng bata, nakita niya nag-alangan si Ish na yakapin ang kanilang anak. Kaya pinahid niya ang luha sa mga mata nito saka ito kinausap. Anak, hindi ibang tao si Ish. Nagsinungaling si nanay. Tatay mo siya. At dahil hinanap ka niya, sigurado ako mahal ka niya. At saka di ba anak, gusto mo magkatatay? Palagi mong iniisip noon na masaya magkatatay. Eto na, nandito na siya. Binabalik na siya sa iyo ng Diyos. Pero kung iiwan mo ko, nanay, ayoko na lang magkaroon ng tatay. Mahal na mahal po kita. Niyakap niya ito na mahigpit. Hindi ka naiiwan ng nanay mo, anak. Hindi ako papayag. Sana bigyan mo ng pagkakataon ng tatay na bumawi sa inyo. Singit ni Ish. Tinitigan lang ni Emerald ang ama habang nakapulupot ang kamay nito sa leeg niya. Saka siya nito binalingan ng tingin. Tumango siya para hikayatin itong lapitan ng ama. Kaya naman ilang sandali lang ay naglakad ng anak niya papunta sa dati niyang nobyo. Niyakap din ito ni Ish. Mahigpit na mahigpit. I'm sorry. Iyon ang inuusal na lalaki habang umiiyak at hinahagod ang buhok ng kanilang anak.
Pagbalik nila sa bahay ni Ish, ay pinaliguan niya agad ang anak, sabay sila naligo sa bathtub. At pagkatapos, ay binihisan niya ito ng pantulog at pinahiga sa kama. Nanay, huwag ka na ulit aalis ha. Dito tayo matutulog sa kwarto, tabi tayo. Opo. Sabi ko na, hindi mo naman talaga ako pinagpalit sa pera. Pero anak, alam mo naman di ba, na matagal na kami hiwalay ng tatay mo. Hindi ko alam kung talagang pwede pa kami. Kaya baka bumalik din ako sa Jensen. Hindi ko pwedeng pabayaan ang trabaho ko. Pwede po bang magpagamot ka muna? Nangungutang po ako kay tatay para mapagamot ang mga mata niyo. Sinabi mo sa kanya? Opo. At umuutang ka sa kanya? Natatawa niyang tanong kay Emerald. Opo, kasi alam ko na pati yung isa mong mata malabo na. Babayaran ko naman po yun kay tatay. Mas mapapabilis pang pagbabayad natin kapag gumaling ka na. Ay, ikaw talaga. Halika nga rito. Niyakap niya si Emerald, saka ito hinele para makatulog. Nang mahimbing na ang tulog ng prinsesa niya, ay saka sumilip si Ish sa kwarto. Pwede ba kita makausap? Napabuntong hininga siya bago lumabas para pagbigyan ng lalaki. Ano sasabihin mo? Tanong niya rito nang sundan ito sa lanay. I want to ask you for another chance. Ish, hindi na nga pwede. Hindi mo ba naiintindihan yun? Bakit naman hindi? Pareho naman tayong walang asawa. Natigilan siya sa sinabi nito. Wala kang asawa? Wala. I know lahat ng tao rito nalaman ng tungkol sa engagement na in-announce ni Mama. Pero hindi yun totoo. Liza is just a friend. Sa katunayan, kilala ka niya. Siguro puro pangit ang kwento mo sa kanya tungkol sa akin. I would never do that. Wala ko ibang sinasabi kay Liza kung hindi ang mga masasayang alaala natin. Katulad ko, hindi siya naniniwala na iniwan mo ko dati. Pareho naming iniisip na baka may ginawa si Mama sa'yo. Mabuti na lang. Mali siya nung sinabi niyang baka ipinapatay ka na ng nanay ko. Yan din ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi pwede. Kung wala kang asawa, isipin mo na lang kung ano gagawin ng mama mo kapag nalaman niyang babalikan mo ko. Wala na akong pakialam, Martina. Ang alam ko lang, hindi ko na siya hayaan saktan ka pa. Nanay mo pa rin siya. Nanay ko lang siya. Pero hindi siya magtatakda sa kung sino ang dapat kumahalin. Doon pa lang, alam na nitong puso ko na ikaw yun. Kaya sana naman, bigyan mo pa ako ng relasyon natin ng isa pang pagkakataon. Hahawakan na sana ni Ish ang kamay niya nang iwasan niya ito. Hindi ko na alam kung paano ka pamahalin. Tinuruan ko ng sarili kong kalimutan ka dahil hindi tayo bagay. Pinunasan ni Ishamar ang mga luha sa pisngi niya. Pipilitin ko maging bagay sa'yo. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. I could hate you for all those years. Totoong siniraan ka sa akin ni Mama kahit ang kaibigan mo sa Alina. Pero lahat na narinig ko, hindi ko agad pinaniwalaan. Gusto kong marinig mula sa'yo lahat, ang katotohanan. Anong ibig mo sabihin? Nakakausap mo noon si Alina? Oo. At siya ang binigyan ni Mama ng pera para hiwalayan mo ko. Doon lang niya napagtanto nang ibinigay sa kanya noon ni Alina na pera ay galing sa nanay ni Ish. Nakausap ko na siya. Ipinaliwanag dito sa kanya ang idinahilan dito ni Alina. Gustuhin man niya lawakan ng pangunawa, ay hindi niya maintindihan kung paano nito natiis ang lahat ng hinaing niya. Nakasabot pala ito ng taong gumawa ng paraan para mawala sa kanya ang lalaking tangi niya minahal. Alam ko hindi ko na may babalik lahat na walang oras sa ating dalawa. Pero kaya naman siguro nating bumuo ng mga bagong alaala. Ngayon, kasama na natin si Emerald. Pag-iisipan ko, Ish. Nasanay na akong wala ka. Kinaya kong lahat ng ako lang mag-isa. Hindi ko alam kung paano ka patatanggapin sa buhay namin ng anak ko. Ibibigay ko lahat ng oras na kailangan mo para mag-isip. Pero sana, huwag mo tatanggihan ang mga ibibigay ko sa inyong tulong. Lalo na sa pagpapagamot mo. Si Mamang may kasalanan kung bakit asira ang mga mata mo. Kaya hayaan mong gastusan kung pagpapagalin mo. Hindi na siya nakatanggi pa sa alok ni Ish. Kailangan din naman niya talagang gumaling na para mas makapag-provide pa siya sa anak niya. Utang po ito ni tatay. Narinig niyan sabi ni Emerald kay Ish habang nasa loob sila ng private room at naghihintay sa kanyang operasyon. Anak, hindi mo kailangang bayaran to.
Dapat lang natulungan ko nanay mo na magpagaling dahil tatay mo ko. At kung suswertehin ako at bibigyan ako ng nanay mo na isa pang pagkakataon, magiging mag-asawa na kami. Kaya wag mo nang isipin ang lahat, okay? Bata ka pa. Di mo kailangang intindihin ang problema naming matatanda. Salamat po, tatay. Nanay, kailangan mo ba ako sa tabi mo mamaya kapag inoperahan ka na? Emerald, anak, dito ka na lang sa tabi ng tatay mo. Mas kailangan kong panalangin ninyong dalawa. Huwag ka na mag-alala, Nay. Sigurado po kung hindi ka pababayaan ni Lord. Ayon sa doktor na mag-oopera sa kanya, hindi 100% ang tagumpay ng operasyon na yun. Pero isa lang ngayon ang nagpapakalma kay Martina. Ano man ang mangyari sa operasyong yun, alam niyang nasa mabuting kamay si Emerald. Pagkatapos ng operasyon, ay naroon pa rin sa tabi niya ang kanyang mag-ama. Nanay, masakit pa po. Malambing na tanong sa kanya ni Emerald habang nakayakap ito sa kanya. Kasalukuyan nakabenda pang ulo niya at mga mata kaya hindi niya pa rin makita ang mga ito. Hindi naman anak, wala pa akong maramdaman dahil sa anesthesia. Ano, Nay? Amnesia? Nagkatawanan sila. Si Isha nagpaliwanag sa anak nila. Anesthesia, anak. Yun yung tinurok kay nanay mo bago siya operahan para hindi siya makaramdam ng sakit habang inooperahan siya. Kaya pala hindi umiyak si nanay. Tatay, thank you po. Narinig niyan tila sinugod ni Emerald na yakap ang ama nito. Hindi pa ba kayo uuwi para magpahinga? Tanong niya sa dalawa. Pwede naman po kaming matulog dito, nanay. Oo nga, dito na lang kami ni Emerald para may nagbabantay sa'yo. Baka naman mapuyat ka, anak. Huwag ka mag-alala, Martina. Ako na bahala sa kanya. Ikaw ang magpahinga. Kailangan mo na maraming tulog para makabawi ka ng lakas. Sinunod niya ang lalaki. Nasunod na mga buwan ay nakakabawi na siya sa lahat ng pagod at hirap na naranasan niya. Good provider si Ish at lahat ng pangako nito ay pinilit itong tuparin. Kahit na nga pagbibigay nito sa kanya ng panahon na makapag-isip. Ang tanging kondisyon ng ama ng anak niya ay ang hayaan niya itong bigyan sila ng magandang buhay. Kaya naman ang bigyan siya nito ng pagkakataon na magtayo ng sarili niyang negosyo ay kinuha niya yon. Naging small-time fish dealer siya. Sa pagkakataong yon, hindi na sila ni Emerald ang mismo naglilinis sa mga isda at lalong hindi na sila sa palengke nagtitinda. Sa loob lang ng mahigit 1 taon ay napalago niya ang negosyo. May mga umu-order sa kanya mga restaurant ng sushi at kahit na papano ay napapalago niya ang kanya negosyo. Unti-unti ay pinilit niyang makabayad kay Ish kahit hindi naman ito naniningil. Kailangan mo ba talagang bayaran ng pinuhunan ko sa negosyo mo? Hindi ba pwedeng share ko na lang yun sa pagtataguyod mo kay Emerald na mag-isa? Tanong nito habang kumakain sila ng sabay sa dining room ng bahay nito. Katulad nung 1 buwan, bitbit niya sa pagbisita niya sa bahay ni Ish ang isang bag ng pera na pambayad niya sa lalaki. Sa panahon ngayon wala na libre. Si Emerald lang ang kargo mo kaya binabayaran ko sa iyong pinaumpera ko. At yung puhunan, kung hindi dahil sa tulong mo, hindi ako makakaahon. Will you stop talking to me like everything is just a transaction? Ex mo ko. Kaya nga transaksyon na lang sa akin ang lahat dahil ex na kita. Hindi mo na ba talaga ako mahal? Bigla siya nabulunan sa tanong nito. 2 taon na silang ganoon, co-parenting at patuloy na hiwalay. Sobrang na-trauma siya sa ginawa sa kanya ng nanay ni Ish na mas iibigin na niyang ganoon na lang ang sitwasyon nila kaysa maging kapamilya pa ang lola ng anak niya. Agad siyang inabutan ni Ish ng tubig. Hindi kita pinapressure. Gusto ko lang malaman kung may puwang pa talaga ako sa buhay mo. Palagi ka may puwang sa buhay ko dahil tatay ka ni Emerald. Pero gusto ko na masigit pa ron, Martina. I still want you. Hindi na siya umimik. Tinapos na niya ang pagkain at nagpaalam. Uuwi na ako. Kung noon ay hinahayaan lang siya ni Ish ay iba sa gabing yun. Hinarangan siya ng lalaki kaya hindi siya makalabas ng dining room dahil para silang nagpapatintero nito ngayon. Pwede bang umalis ka sa daraanan ko? Hindi. Hindi ako alis, Martina. Haharapin mo ako ngayon. Alam ko namang hindi mo ko ulit matanggap dahil sa nanay ko. At hindi ko na alam kung paano pa ako hingi ng tawad sa'yo. Ang may papangako ko lang,
Ilalayo ko kayo ng anak natin sa kanya. Hindi mo habang buhay na maiiwasan ng nanay mo. At ayoko rin namang gawin mo yun para sa akin. Mas mabuti ng ganito tayo. Walang komplikasyon. Kasi kung pipilitin ko pa rin sundin to, itinuro ni Martina ang kanyang puso. Alam kong maraming masasaktan, lalo na yung nanay mo. Okay lang kami, Ish. Hindi ko na ipagdadamot sa'yo si Emerald. Pero huwag mo lang pilitin na maging parte ako ng pamilya mo. Labas sa sanay siya na yakapin siya nito mula sa likod. Hindi naman kita pipiliting maging parte ng pamilya ko kasama nanay ko. Bubuo tayo ng sarili natin. Ikaw, ako, si Emerald. Please, Martina. Dahil sa pakiusap ni Ish at sa bigla nitong paglapit sa kanya, bigla na lumambot ang puso niya at mga buto. Sa tinagal-tagal niyang naging matatag, ang haplos pa rin na lalaki ang nagpapahina sa kanya. Nang maikulong na siya ni Ish sa bisig nito, ay automatiko na bigyan niya ng access ang dating nobyo para halikan siya. Malalim ang halik na yon. Napakiramdam niya ay nagpapaupo sa natitirang katinuan sa isip niya. Hindi na niya kailangan pang madinig mula sa bibig nito na mahal pa rin siya nito. Ipinapakita yon ng lalaki sa araw-araw mula nang lumabas siya nakakakita na sa ospital. Gustong-gusto na niyang pagbigyan si Ish dahil ang totoo, nangungulila din siya rito. Pero naiisip niya pa rin kung anong klase ng pamilya ang mabubuo nila, gayong alam niyang hindi pa rin siya tanggap ng nanay nito. Lahat ng pangamba ay binura ni Ishamar sa isip niya nang buhati na siya nito habang patuloy siyang hinahalikan. Namalaya na lang niyang pareho na silang pawang mga uhaw sa halik ng isa't isa at narating na nila ang kwarto nito. Pare siyang bumalik sa mga panahong pareho silang walang iniisip kundi ang isa't isa. Noong mga panahong masaya lang sila, gusto niya maiyak na makitang tumutulo ang luha ni Ish habang nakatitig sa mukha niya. Hindi kita pakikiusapang patawarin si Mama. Hindi ko rin hihingin sa iyo ang kalimutan ng lahat dahil alam kong hindi madaling gawin yun. All I want is a chance to be with you again. Gusto kong iparamdam sa iyo na ikaw pa rin ang buhay ko. Ang buong mundo ko. Doon na tuluyang bumigay si Martina. Muli niyang ipinagkaloob ang sarili sa lalaking hindi naman talaga nawala sa puso niya. Kinabukasan, nagising siya nakayakap pa rin sa kanya si Ish. Wala pa rin silang saplot. Tatayo sana siya nang pigilan siya nito. Saan ka pupunta? Aasikasuhin ko si Emerald. Papasok na siya sa school, di ba? Nandun naman ang mga yaya niya. Hindi siya pababayaan ng mga yun. Dito ka lang muna. Ish, Ilang taon mo na akong pinaghintay. Sa tingin mo, sapat na yung mga nangyari kagabi? ilang taon din naman ako naghintay sa iyo Kung alam ko lang totoong nangyari nun at mabilis ko nagamay ang negosyo ng tatay ko, edi sana, matagal ko na kayong nahagilap ni Emerald. Ipapaalala ko lang na bigla kang nawala. Hindi ako naging handa ron. Hindi ako nagmamalinis. Alam kong dapat, mas sinubukan ko pang hanapin ka. Pero masyado nang madaming responsibilidad ang naipasa sa akin. Pagkakataon lang talaga nagdala sa akin sa video ni Emerald sa palengke. Kung hindi dahil doon, hindi ko malalaman kung nasan ka at patuloy ka siguro. Itinatago sa akin ni Mama at Alina. Pinakawala na niya sa puso niya ang anuman sama ng loob niya kay Ish sa mga nangyari. Pareho silang niloko ng nanay nito at ng best friend niya. Niyakap na lang niya ng buong higpit ang lalaki. Hindi ka na ba mawawala sa akin? Hindi na. Bilang simbolo ng pangakong yon, sinuot ni Ish sa daliri niya ang isang magandang engagement ring. Lahat ng taon tututol pa sa ating dalawa, babanggain ko. Wala akong pakialam kung sino pa sila. Noon pa man, Martina, alam ko nang ikaw lang babaeng gusto ko. Kahit lumabas ka na ng bansa at nakita mong mundo, ako pa rin. Tumango ito bago siya muling inangkin. Dahil sa pangako ni Ish, hindi na nakadalaw pa sa bahay nito ang mama nito. Hindi rin invited ang ginang sa kasal nila. Ayon pa nga sa asawa niya, healthy ang pagkakaroon ng boundaries lalo na sa toxic na nanay katulad ni Belen. Hindi niya kahit kailan makakasundo ang babae, lalo pa nga't hindi nito inaalis ang galit sa puso nito para sa kanya. Tadhana na lang talaga ang naningil sa nanay ni Ish sa lahat na naging kasalanan nito. Dahil pagkalipas sa 5 taon, kung kailan naisilang na niya ang pangalawa nilang anak ni Ish na si Ace, ay saka nabalda ang kanyang biyanan.
Dahil walang ibang pamilya na gustong kumupkop dito, ay pumayag siyang iuwi ito ni Ish sa kanilang tahanan. Sa kabila ng pagmamulupit sa kanya ng nanay ni Ish noong buntis pa lang siya kay Emerald, ay nakuha niya pa rin niyang alagaan ito. Pumapalag pa nga ang ginang kapag pinapakain niya, kaya naman kinompronta niya ito isang araw. Hindi po ito lasan mambilin. Kumain siya sa mismong platong inihanda niya para dito. Kailangan niya pong kumain para makapaligo na kayo. Hindi na makapagsalita ang matanda pero ang luha sa mga mata nito ang nagsasabing pinagsisisihan nito ang lahat ng mga nangyari noon. Huwag niyo na pong isipin ang mga nangyari noon. Pilit ko kayong iniintindi dahil nag-iisang anak niyo si Ish at wala kayong ibang gusto para sa kanya kundi ang mapabuti siya. Hindi man ho ako ang gusto niyo para sa kanya. Araw-araw ko pong pipiliting maging sapat para kay Ish at sa mga anak namin. Pinapatawad ko na ho kayo. Sana mapatawad niyo na rin ang sarili niyo. Pagkatapos noon ay hindi na siya pinahirapan pa ng kanyang biyanan sa pag-aalaga dito. Kahit si Emerald ay nagagawa na ring asikasuhin ng lola nito. Hindi nga lang niya maiwasang malungkot na kailangan pa ng ginang na magkasakit at maparalisa para magkapatawaran sila. Bakit ka umiiyak? Tanong sa kanya ng asawa nang makita siya nitong lumuluha habang pinagmamasdan ng nanay nitong nakatulala lang at nakaupo sa wheelchair. Sana nagkaroon man lang kami ng pagkakataon ng mama mo na magkaayos bago man lang siya nagkasakit. Siguro nga, paraan yan ng langit para turuan siya ng aral. Biruin mo, pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa atin, lalo na sa'yo, ikaw pa rin to nagtsatsaga na alagaan siya. Kahit ang nanay mo, inalagaan mo rin bago nawala. Hindi mo alam kung gaano kitang pinagmamalaki dahil mapagpatawad ka. Sawa mo na ako, nabobola ka pa rin. Hindi kita binobola. Ang gusto ko lang sabihin salamat. Ang dami ko naming kasalanan sa'yo. Pero binigyan mo pa rin kami ng pagkakataon. Kung hindi kita binigyan ng pagkakataon, edi wala ka sanang gwapong anak na Ace ngayon. Tumawa si Ish. Tama. At wala rin ako magandang bahay na palaging nasa ayos. Wala rin nag-aasikaso sa akin at sa mga anak ko. Basically, kung hindi ka ulit sumugal sa akin, wala pa ring direksyon ng buhay ko. Binabalik ko lang naman ang pagiging faithful at loyal mo. Isa pa, tinulungan mo rin kami ni Emerald na makaalis sa dati naming buhay. Unti-unti, napatawad ko na rin ang sarili ko sa pagiging masama kong ina sa kanya. Ano ba sinasabi mo? Hindi ka kahit kailan naging masamang ina. Hindi perpekto, oo. May pagkukulang lalo na nung may kapansanan ka pa. Pero hindi ka naging masamang ina. Tignan mo ang panganay natin. Mabuti siyang bata. Ikaw lang humubog sa pagkatao niyang yan. Wala ako nun sa tabi mo nung pinalaki mo siya. Kaya kung ano kayo sa Emerald, dahil yun sa'yo. Tama na nga, lalo lang ako naiiyak eh. Kaya nga, dumating na rin ang bagong nurse ni Mama. Magpunta na tayo kay Emerald sa salon. Nagpabook na ako para makapagpahinga kayo. Paano si Ace? Kami ni Ace, may sarili kaming lakad. Dadaling ko siya sa opisina para sanggol pa lang siya. Nakikita na niya kung ano klase ng empire ang mamanahin niya. Sigurado kang kaya mo na si Ace? Kayang-kaya. Tatay, sama na lang kaya kayo ni Ace? Suwestyon ng panganay nilang teenager na ngayon. Hindi na prinsesa ko, girls day out niyo yan. Sige na. Inihatid pa sila ni Ace sa salon. Nangako itong babalikan sila ni Emerald pagkatapos silang mag-relax. Ingat, tatay! Sabi ni Emerald saka umalik sa pisngi ng ama. Tuwing titignan niya ngayon ang dalagitan niya, hindi niya maiwasang maging emosyonal. Noon, pinapangarap lang niya na hindi magutom ang kanyang prinsesa sa piling niya. Ngayon, nagdadalaga na itong may masaganang buhay. Parang isang masalimuot na bangungot sa kanya nung nasa palengke pa sila nagtatrabaho. Ngunit sa mga kwento sa kanya ni Emerald at kung paano nito na-enjoy ang pagkabata sa palengke, alam niyang nananatiling simple ang kanyang prinsesa at hindi ito nabago ng kasalukuyan nilang buhay. Kaya tunay siyang proud dito, kagaya ng pagiging proud ng asawa niya sa pagiging ilaw niya sa kanilang tahanan. The End. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!